Ngayon, sabi ng misis ko, chillax lang ako. Alam mo, pag-usapin ng katarungan at katotohanan at pag-alipusta sa mga magsasaka ay parang ipagdasal natin ngayong linggo. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon sa kaso ng suspendidong mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Goo at di umano'y protector ng Pogo sa Porac, Pampanga. Isa pa rin sa mainit na tinatalakay sa ngayon ay ang pagkadawit ng 4 na mga senador, kabilang na si Senator Lito Lapid hinggil di umano sa protector ng illegal at controversial na Pogo operations sa bansa. Pagkatapos na matapang na expose ni Atty. Tuto Causing sa kanyang social media account, hindi umano'y partisipasyon at panunuhol sa mga matataas na opisyal upang pagtakpan at proteksyonan ang Pogo. Matatandaang nilantad ni Toto Causing ang pangalan ni Senator Lito Lapid hinggil sa pagbenta nito ng 10 hektaryang lupain sa Pogo operators dahilan para mawalan na mga lupain ang mga farmers sa Porac, Pampanga noong siya'y gobernador pa lamang ng lalawigan. Mabibigat na mga akusasyon ang kanyang binitawan laban sa senador na tinawag pa niyang magnanakaw ng lupain. May mga hawak pang resibo at dokumento si Causing na nagpapatunay sa kanyang mga expose. Hinahamon din niya si Lapid na mag-resign na sa pwesto dahil wala di umano itong nagawa sa Senado. Hindi pa niya pinangalanan ang 3 pang mga senador na sangkot din. Subalit sa paglalantad na ito ni Causing ay hindi lingid sa kanya ang panganib sa kanyang buhay, lalo na at malalaking tao at sindikato ang kanyang binabangga. Ayon sa kanya ay humingi siya ng dasal sa taong bayan upang bigyan pa siya ng mahabang buhay upang makatulong sa bayan. Kung matatandaan ay pinatumba si Percy Lapid, ang matapang na broadcaster noong 2022 at isa sa mga binangga niya ay mga Pogo operators at protectors kabilang na si Lapid na kanyang pinangalanan. At hanggang ngayon ay mga pagdududa pa rin sa taong bayan sa mga personalidad sa likod ng kanyang pananambang. Mas naging malinaw ngayon sa marami ang posibleng mga utak nang lumabas muli ang mga video ni Percy Lapid kung sino-sino ang kanyang binangga. Samantala, sa patuloy na investigasyon sa kaso ng suspendedong mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Goo ay napatunayan na si Mayor Alice Goo ay siya ring si Go Waping. Kaya pinag-aaralan na sa ngayon ang mga susunod na mahakbang upang masilbihan na ng warrant of arrest ang suspendedong alkalde. Sa susunod na mga hearing ay balak ipatawag ng komite ang mga kasama ni Goo sa larawan na inilabas ni Senator Risa Hontiveros, kabilang na si Pangulong Duterte at Nicanor Faeldon. Sigaw ngayon ng taong bayan, ikulong na si Mayor Alice Goo at ipadeport nang mabayaran na niya ang malaking panluloko niya hindi lamang sa bayan ng Bamban Tarlac kundi na rin sa buong bansa. Number 1 issue sa mga gobernor ng Pampanga na si Dennis Pineda at saka Vice Governor ng Pampanga na sa kanyang nanay na si Lilia Pineda o Baby Pineda o Nanay Pineda kung tawagin, ay bigyan nyo ng solusyon, pagalawin ang mga pulis para maimbestiga ang lahat ng patayan na nangyayari dyan. Kasi napakarami na pong patayan, may 100 na napatayan na nangyari dyan, ay hindi man lamang nabibigyan ng investigasyon. Kahit investigasyon lamang. So, ibig sabihin, ang problema natin, sino ang mga pumapatay niyan? So, ang may obligasyon niyan, kung ang unang-una ay ang Provincial Police Office, kung sino man ang Provincial Director. Pangalawang may obligasyon diyan yung gobernador, vice-gobernador, at lahat ng mga bukal. Pangasunod na antas na may obligasyon diyan yung mayor ng bawat bayan o lungsod diyan sa Pampanga. So, ito, ngayon, kung ano ang mukha ng Pampanga, yan din ang mukha ng buong Pilipinas. Kung pag-usapan natin ang problema sa katotohanan, sa katarungan, at sa diskriminasyon o abuso o pagnanakaw. Pare-pareho lang yan. Ngayon dito, ang pag-usapan natin ay Pogo. Ano ba yung Pogo? Pero bago tayo pupunta sa Pogo, nais ko lamang babanggitin na nawawmali si Senator Lito Lapid. Tatandaan ninyo na si Senator Lito Lapid ay nagyabang sa Senate hearing noong June 26 na kung saan ay for the first time na umupo siya sa Senado para sa hearing ng committee para lamang magsalita. For the first time, you have seen how the chairman of the Committee on Silence or Committee de Silencio
kung paano siya magsalita. Narinig ninyo. At walang ibang ginawa, kundi for the first time in history ni Lito Lapid, and for the first time in history ng mga vlogger, ako lamang ang kauna-unahang tinira na sakop maliban doon kay na alam na ko, in fairness to Maharlika, binabanggit din siya ni Bato. Pero dito, sa formal investigation, ako ang kauna-unahang vlogger na binabanggit sa Senate hearing. So, I take that as my big pride, at least for the first ako. Pero not necessarily na nakalamang ako sa kapwa ko vlogger dahil lamang sa ganun. So ngayon, para mapatunayan ko na mali si Lito Lapid sa kanyang sinasabi na ako raw ay may siyam na libel case, siya ay maling-mali at hindi totoo. At ako raw ay may warrant of arrest na 6, yan ay maling-mali at hindi totoo. Kaya because of that, ang problema ko lamang ay dahil umupo siya at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador, hindi siya pwedeng makakasuhan ng libel. Pwede ko lamang siya makakasuhan sa sala na paglabag ng aking karapatang sa ilalim ng Data Privacy Act. Sensitibo po ang impormasyon na yon, and yet sinabi niya na galing sa NBI ay meron ako 9 na libel cases at 6 na warrants of arrest. Yan po ay mga personal na sensitive na impormasyon ng bawat tao. Binabawalan ng batas po yan kasi bakit nakakasira ng puri ng bawat tao ang sinuman na maibunyag ang kanyang criminal record. Yung sinasabi niya na 9 na libel cases, hindi man lamang siya nag-exercise ng due diligence na matagal na yun ang kaso, tiningnan niya sana yung petsa. Matagal na yun at maaaring tapos na. At tiningnan lang sana yung petsa ng mga warrants of arrest, matagal na yun. So ito po ang aking unang katibayan na mali siya. Ito, tingnan niyo po. Yan po ang nakikita nyo ay, palalaki ko lang, yan po nakikita nyo ay NBI clearance ko. January 2017. So ano nakalagay sa dulo? No criminal record. Itong araw na ito, nakatira pa ko doon sa Unit 1, number 2368, Leon Ginto Street, corner JB Rojas Street, Malate, Manila. Diyan pa dati ang opisina ko. So, okay. Kunan ninyo, merong nakalagay dito na QR code para ma-verify ninyo kung totoo o hindi. Pinirmahan pa ito ni Attorney Virgilio L. Mendez na siya yung NBI Director sa panahon na yun. Mr. Senator Lito Lapid, tingnan mo ito. Ngayon, paano ka ngayon titingin sa mamamayan? Tama ka ba? Ito ngayon, lalabas na sinungaling ka. Paano mo gagawin mo? Humingi ka na sorry sa akin. Kakasuhan po kita ng tinatawag na paglabag sa batas na tinatawag na Data Privacy Act. Nilabag mo ang aking privacy sa aking informasyon sa aking sarili. That is my personal tawag nito, my personal information na napaka sensitibo sa akin. Masisira ako sa aking mga kausap. Kung negosyante ako, wala na magkipag-usap sa akin kasi may kriminal pala ako. Hindi mo ba naisip yan? So, yun lang sa kuwan ko sana sa iyo, Mr. Lito Lapid. Ang isa pang ginawa mong kamalian dyan, nagreklamo ka dahil lamang sa sinabi ko na may protection, may connection ka, protector ka sa Pogo. Ngayon may basihan naman ako. Unang-una, ikaw ang gobernador nung hanggang 2004 nang inagaw ang lupa kung saan ang Pogo ngayon ay nakatayo. At hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang may malaking boses, malaking lakas sa pag-usapan natin ng kapangyarihan pagdating sa Pogo sapagkat ikaw po yung chairman ng Senate Committee on Amusement, Games and Amusement. At ang opisina po ng pamahalaan na tinatawag na Games and Amusement Board
ay siyang nagbibigay ng lisensya. Therefore, you have that obligation to monitor the licenses given by the office called Games Philippine PAGCOR, yung PAGCOR at saka GAB, Game and Amusement Board, saka PAGCOR. So dapat minamonitor mo yan. So kung hindi mo ni-monitor, dapat ikaw pa nga yung nag-umpisa ng ng investigasyon. Dapat ikaw si Mr. Chair. Dapat ikaw, kaya lang hindi ka marunong mag-imbestiga. Kaya yan, makikita mo, kabubuhan mo. Bakit ka pa naging senador? Wala ka naman palang kakayahan mag-investigate. So yan po ang sinasabi ko lang sa iyo, Mr. Lito Lapid. No? Ang problema mo, pangalawa, bakit mo doon sinampa yung kasong cyber libel mo laban sa akin? Bakit doon mo sinampa sa Anti-Fraud Division? Ang anti-fraud ay kaso mga istapa, mga swindling, mga scam, yan doon yan sa Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation. Ang sasampa mo sa akin ay libel. Dapat doon ka nagsampa sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Tuturuan pa kita. Tawagan mo si Attorney Jeremy Lutok. Siya yung hepe ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Ngayon, dahil ikaw naman, kung sino man ang hepe ng tinatawag na Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation, at dahil il-entertain mo si Mr. Lapid, at dahil ikaw pa gumawa ng paraan para maipalabas ang criminal records ko na luma dyan sa National Bureau of Investigation, kakasuhan kita ng grave misconduct, Mr. Chief ng Anti-Fraud Division ng NBI. Ikaw sigurado ang nagbigay ng tulay para lamang makuha ni Mr. Lito Lapid ang mga criminal records ko sa NBI na luma. So dapat hindi mo pinalabas yan. At ikaw mismo ang sigurado ako ang naggawa niya kasi ikaw, kaibigan ka ni Lito Lapid. Napakawalang hiya mo naman, Mr. Chief. I'm demanding from National Bureau of Investigation Director Jaime Jimmy B. Santiago na judge yan dati na kung saan marami na ako konti lang naging kaso ko sa kanya at lahat naman naging kaso ko kay Judge Santiago nung sa judge ay panalo. So nakikiusap po ako sa iyo, Judge, na imbestigahan mo, na sumulat na po ako sa iyo, imbestigahan mo yung Anti-Fraud Division mo at later, magsasampa ako ng formal na reklamo sa Anti-Fraud Division Chief niyo. At bakit niya ini-entertain ang kaso ni dahil kaibigan niya, si Senator Lito Lapid. At wala pong exemption yan. Bawal po yan kukunin ang mga detalye ng isang tao kung may criminal record man siya sa NBI. Bawal na bawal po yun. At may parusang kulong yan, maliban sa parusa sa pagkatanggal sa trabaho. Nilabag mo po ang tinatawag na Data Privacy Act o Data Privacy Law. So anyway, so much so for that, dito na tayo pupunta ngayon sa tinatawag na POGO. Paano ba nag-umpisa yung POGO na yan? So itong POGO na yan po ay nag-umpisa sa panahon na ang lupa ay inagaw mula sa mga farmers, magsasaka, inagaw ng grupo ng isang negosyante diyan sa Purac, Pampanga o sa Angeles, Pampanga na ang pangalan niya si Roberto Perto Cruz, Liwag Cruz. Siya po yung parang presidente ng Perth Realty Development Corporation. At siya rin po yung tinatawag na parang attorney in fact ng lahat na magkakapatid na Cruz na lumalabas na may-ari ng tinatawag na 106.4 hectares na siyang kinuha mula sa farmers at ginawa na 60 hectares na golf course kung saan naggugolf si Lito Lapid. At 60 hectares tapos diyan din tinayo ang hotel na mga hotel na tinayo kasama yung Park Hotel. So pagkatapos ang 32 hectares
ay tinayuan yan ng mga mansion at saka kung ano-ano mga tinayo. At malapit dito sa may highway, sa MacArthur Highway, ay patayo sila ng tinatawag na parang hotel, extension ng hotel na pinatayo no ng Koreano. At saka yung dito naman, malapit sa highway mismo, ay marami dyan, may mga hotel, may mga heavy hotel, and nakalimutan kong pangalan, pero napakaganda ang pagkagawa. Ibig sabihin po, ay high-end, pang-exclusive ang disenyo. So, yan po ang tinatawag na 106 hectares, 106.4 hectares, na kung saan tinayo dyan yung tinatawag ng Royal Grand Palazzo na exclusive subdivision. Pero, pitinayo yan matapos na maagaw mula sa farmers ang lupa. Kasi nung 2001 ay nai-award na yan sa mga farmers dyan sa Porac, Pampanga. At ang mga farmers, hindi nila alam na meron na pala silang tinatawag na award. Pero ang problema ay hindi nila alam. So, kung hindi nila alam, anong nangyari? Hindi binigay sa kanila ang mga titulo. Sino may sala ngayon? Bakit hindi binigay ang titulo? Kasi obligasyon po sa ilalim ng batas, kapag aprobado na ng Department of Agrarian Reform sa opisina sa PARPO o sa MARO, ay may obligasyon ang MARO o PARPO na informahan ang mga farmers na kunin na nila sa Registry of Deeds ang mga kanilang titulo. Nabigyan na po sila ng titulo dahil binigyan na sila ng tinatawag na CLOA. And in fairness, sa panahon ni Gloria, si Gloria Macapagal Arroyo ang nagbigay sa kanila ng tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. At pag nabigyan na ka na ng CLOA, magiging titulo na ngayon yun. At ang kasunod na proseso ay dapat ibigay ang mga titulo sa mga farmers. Ang nangyari, hindi nakarating ang mga titulo sa mga farmers. So may kinalaman ba dyan si Lito Lapid? Sapagkat sa panahon na yun, 2003, ay gobernador si Lito Lapid ng Pampanga. So, sigurado naman ako na may pakialam siya dyan. Kasi binigyan po siya ng lupa ng mula sa 106.4 hectares. So anyway, ang nangyari dyan, walang kamalay-malay ang mga farmers at nalaman na lang nila na may award na pala. Pero nung nalaman nila na may award na-convert na. Kasi nung 2003, November 15, July 29, July 29, 2003, nagkaroon na ng conversion order. So, ang nangyari, yung award nila na CLOA ay binaliwala. So, diniklara ngayon ng DAR sa pamamagitan ni Secretary Roberto Obet Pagdanganan ayon sa pagdidiskarte. Ang sabi dito, ay totoo ba yan, Mr. Lito Lapid, na ikaw ang tumulay kay Gloria Macapagal Arroyo na presidente noon na aprubahan ang conversion order? Noong na inaprubahan ito noong July 29, 2003. So naaprubahan ang conversion order, hindi na naibigay sa magsasaka ngayon. Bakit? Kasi hindi na siya magsakahan eh. Ang klasifikasyon ginawa nila na ito ngayon ay pabahay. Ginawa nila ngayon na ito'y komersyo at ito ngayon ay lupa na turismo. So, yan po ang ginawa ninyo, Lito Lapid. Di ba kasangkot ka dyan, Mr. Lito Lapid? Ngayon nung nangyari yan, umiyak na yung mga farmers. Hinayaan nila kasi wala silang kapangyarihan. Hindi sapat yung kanilang tapang at ang kanilang karuwagan laban sa mga opisyal ng Department of Agrarian Reform at opisyal na kagaya kay tinatayuan nila ni Lito Lapid na gobernador at naging senador pa. At nung naging senador, kinuha pa niya ang naging interesado sa Committee on Games and Amusement. So, binarangan nila, binakuran nila, at sa ang mga takot na farmers ay nagparaya. So, dumating ang 2018 at naisipan ng mga farmers kasi lumampas na 5 taon
sa utos kasi ng conversion, binibigyan ng 5 taon ang kumpanya na Victoria Tourism Park Corporation ng mga na korporasyon ng mga magkakapatid na Cruz na pinangungunahan niya ni Roberto Pert Cruz. At ang ginamit nila na ang korporasyon na yan para bilang may-ari ng mga subdivision na tinatawag na Royal Grand Palazzo. At sa tabi ng Royal Grand Palazzo, may 60 hectares na golf course kung saan lagi naglalaro si Lito Lapid. At meron diyang hotel na tinayo. At sa kabila, going to the north, ay nagpatayo ng Pogo. No? Nasa boundary na ng Angeles City. So doon na tinayo ang Pogo sa boundary ng Angeles City at saka Porac. So nanaytayo ngayon yan, 10 hectares yan. So tinayo yan simula ng 2019. So ngayon yung mga farmers no nang tuwing na nagrereklamo na ibalik sa kanila, na kansilahin ang conversion order, ay nanalo sila. Ang desisyon ay nilabas noong November 15, 2019. So ito po yung desisyon. Hindi po ako dito nagkwento-kwento ng Mr. Lito Lapid. Ha? Ito yung desisyon na pabor sa mga farmers. Ha? Ito yung desisyon. So ngayon, kung ito yung desisyon, pakita ko sa inyo, kapal-kapal nito. Ang nakalagay na petsa dito ay November 15, 2019. So pirmado yan ay Susana Serrano, Land Use Cases Committee, Attorney Marvin Bernal, Land Use Cases Committee member. Tapos si Attorney Jim Colito, Land Use Committee Chairman. Okay, yan po ang desisyon. Ang sinabi sa desisyon, ang natira na mga 40 hectares ay ibigay sa mga farmers. So, ngayon, 2019, nagsimula na ngayong noong October pa lang, nagsimula na ng construction ng Pogo. So, para matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na nandoon ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama, kasi ikaw chairman ng Games and Amusement Committee. Tapos nandun din ang kamay na bakal ni Jing Kapil o Kapal. At andun na siyempre, hindi papayag si Bong Pineda na magkakaroon ng palaro dyan na sugal kung hindi dadaan sa kanya. So, imposible po mangyari na ang sinasabi ni Lito Lapid at saka ni Baby Pineda na hindi nila alam ang Pogo dyan sa Porac ay kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. Yan po ang katotohanan dyan. So ngayon, dahil sa nanalo ang farmers, ang ginawa nila, inantay pa nila, kunwari, tinago nilang desisyon. Ito naman ang kawawa mga farmers, hindi nila alam kasi wala rin silang abogado. Hindi nila alam kung anong gagawin at November 9, 2015, 2019 pa sila nagkaroon ng desisyon. Pero, tinago-tago yung desisyon na yan at nagkunwari itong si Roberto Cruz, Liwag Cruz, at ang kanyang kumpanya na Victoria Tourism Park ay tinago lamang nila ang desisyon at patuloy sila ng patayo ng Pogo. 10 hectares. Doon nila pinatayo doon sa bakante na natira na kasama sa iginagawad ng DARCO o Department of Agrarian Reform Committee ang lupa na para sa farmers. So ngayon, saan na papunta ngayon ang farmers? Kasi ang 10 hectares ninakaw ninyo, inagaw ninyo sa agraryo. Mr. Lito Lapid, kasama ka ba dyan sa pag-aagaw? Siyempre, titingin ng taga-Porac, ikaw ay may kagawan yan. Kasi unang-una, senador ka. Pangalawa, ikaw pa ang chairman ng committee sa opisina na nagbibigay ng lisensya sa Pogo. So, natural, kung talagang ikaw makonsensya sa mga kabalin mo at kung ikaw ay talagang magaling na lapid o magaling na kabalin, dapat inuna mo ang kapakanan ng mga kabalin mo sa Porac. Pero ang problema, hindi ka magaling. Ang alam ko lang na magaling na lapid ay si Percy Lapid at isa pa, Lapid Chicharon.
So, yan lamang. Yan ang problema talaga, Lito Lapid. So, ngayon, sabi ng misis ko, chillax lang ako. Alam mo, pag-usapin ng katarungan at katotohanan at pag-alipusta sa mga magsasaka ay parang ipagdasal natin ngayong linggo. Mga kapatid ko, mga Muslims, mga Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ipagdasal nyo rin ang mga farmers diyan sa Purak, Pampanga na manaig sila. Pero ang problema ko, paano gigibain ba yung mga building sa 10 hectares para masakahan lamang ng mga magsasaka? O hindi ko maisip kung paano. Ang karapatan nasa magsasaka, papayag ba sila na yung 10 hectares na yan ay mawala sa kanila dahil may mga building? O ang isa pang na-discover ko rito, ikaw rin siguro may pakana dito, may kinalaman ka ba dito, Senator Lito Lapid? Mga pinirwisyo mo na ng husto ang mga kabalid mo dyan sa Purak, Pampanga. Bakit? Ang mga farmers, kinonvert na nga yung lupa mula sa sakahan papunta sa residential o pabahay, sa komersyo at sa ekoturismo, ay hindi man lamang nila nakuha ang karapatan nila sa ilalim ng batas na nagbibigay sa kanila, naggagarantiya sa kanila ng tinatawag na disturbance fee, disturbance compensation. Kasi hindi ka nakakuan, dapat babayaran sila. Ang problema ni piso, walang bayad. Yan ang problema. Saan ba kumuha si Roberto ng pera? Ngayon, isisiwalat ko lang siguro no next sa pag-ano ko, ang na-discover ko sa aking research dyan ay ang mga klowa na titulo ay pinalabas na binenta na ng mga farmers sa kumpanya, sa mga Roberto, sa mga Cruz siblings na magkakapatid na Cruz. Pinalabas nila na walang alam ang mga farmers na meron na pala silang titulo, paano sila makapagbenta? In the first place, hindi nila natanggap ang kopya ng titulo. So, paano sila makapagbenta ng lupa na wala silang alam kung may titulo na sila sa lupa o hindi? At ito po, meron na pong investigation ang National Bureau of Investigation dito at lahat po ng perma na nagpapakita na binenta sa mga Cruz siblings ang mga lupa na sinasabi ko na dapat sana sa mga magsasaka ay panay, lahat sila ay fake. Oh, may kinalaman ka ba dyan, Mr. Lito Lapid? Kung wala kang kinalaman, at bakit mong hinahayaan yan? Kaya pala na-discover ko, kahit nung tumakbo ka, Senador, tumakbo si Mark Lapid, natatalo na. Hindi na nanalo, nagalit na sa kanyang kabalin. Kahit si Lito Lapid, nananalo lamang sa mga probinsya na walang kapampangan. Pero sa Pampanga, sa Tarlac na mga kapampangan ay halos majority sa kanila ay hindi bumuboto kay Lito Lapid. Nagtataka naman yung mga ibang mga hindi kapampangan, bakit binuto niyo si Leon Guerrero? Hulog na sa kabayo yan. So, tinatakel ko lang ito kasi hindi ko maatim ang mga ilang taon na pagdurusa na mga magsasaka, inagaw sa kanila ang mga lupa nila. Inaward na sa kanila ng pamahalaan tapos kukunin lamang. Ngayon, darating na mayroon silang utos ang Darko na ibalik sa kanila ang natira na hindi napatayuan, ay hindi pa rin may bigay sapagkat kahit huli man ay hindi ko alam kung paano nangyari at nailusot ng grupo ng ikot ng mga Roberto Cruz family na tinanggap pa rin ang kanilang apila sa Office of the President sa panahon ni Duterte. Bakit tinanggap? Ang tanong ko bakit? Kasi paso na po. Meron ng pong 15 days para maisampa ang apila mula sa pagkatanggap ng desisyon ng Darko na kinakansila na ang conversion. Pero bakit March 2022 na kayo nakasampa? Ang desisyon noong November 15, 2019 pa? So may korupsyon na naman na nangyayari dito kung bakit pinayagan sila na makaapila kasi ang taktika pag nakaapila ang grupo ni Roberto Liwag Cruz ay pwede pang magpatayo ang Pogo kasi hindi pa
pwede pang sabihin, hindi pa pwede maipapatupad ang desisyon kasi inaapila pa. Ganun lang ho, siyempre. Pero bakit sadya ba ni Duterte na hindi desisyonan kagad ang apila? O, ngayon, hawak na ni Bongbong Marcos. Bakit, Mr. BBM? Bakit hindi mo desisyonan yan? Hanggang ngayon sa opisina mo, sa ODISLA, Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Bakit hindi nyo pa dinidesisyonan yan? Ang apila. Ano ngayon? Sana yung mamamatay na yung magsasaka hindi makakatikim. Mas binibigyan nyo ng pabor yung mga project-project na yan. At dahil may pogo, mas lalo kayong nanggagalaiti. So, iyan po ang pang-agaw ng lupa ng mga farmers. Ha? Iyan, Mr. Lito Lapid. Ang alam ko, may binigyan ka ng lupa dyan. At may hawak din